Mahalaga ang quality control upang masiguradong orihinal, matibay at tatagal ang isang produkto. Ganon din ang buhay natin. Mahalagang meron tayong kalidad. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay nang walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay quality. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, nais ko po kayong anyayahan kung kayo ay matagal nang nanonood, sumusubaybay ng word of the day o kaya first time na sumagi sa inyong Facebook, sa inyong feeds itong word of the day at nagustuhan ninyo, please paki-like po and follow, subscribe sa ating page na word of the day at Father Richard Lagos. Ganoon din po, paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kailangan ko po kayo as mission partners para ipalaganap ang salita ng Diyos. Salamat po sa 62,000 followers na kamisyon natin kasama sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa ebanghelisasyon sa social media. Mga kapatid, mahalaga that we aspire for a quality life. Isang buhay na may kalidad. Sana po, anuman yung estado ng buhay natin, anuman ang mga narating o hindi natin narating sa buhay, anuman yung kalalagayan natin sa buhay, sana we aspire for a quality life. Buhay na may kalidad. Anong ibig sabihin nun? It doesn't mean na mayaman ka, it doesn't mean na marami kang napag-aralan, it doesn't mean na malayo ang narating mo sa buhay ay may kalidad na ang buhay mo. And what is the basis? What are the basis? Ano nga kaya? Marami ba? Ano kaya? Ito yung sinasabi ng ating Panginoon dito sa ating gospel. Napakahalaga that we aspire for this kind of life. Buhay, pagkatao na mayroong kalidad. Dito sa ating gospel sinasabi na mahalaga yung ating gawa. Makikita sa ating gawa yung ating pagkatao. Kaya nga, kung gusto nating magkaroon ng kalidad na pagkatao, makikita ito sa ating ginagawa. At magandang tingnan natin, balikan natin, tingnan natin ang ating mga sarili. What am I doing with my life? What am I doing with myself? Mayroon bang kalidad ang aking gawa? May kalidad ba ang aking buhay?
Dito rin sa gospel sinasabi, kapag raw hindi natin isinasagawa ang salita ng Diyos, kahit tumatawag tayo sa Diyos ng Panginoon, Panginoon, pero hindi naman natin tinutupad yung kanyang utos. Ano sabi niya? Para tayong nagtayo ng bahay sa buhanginan, kaya dumating ang bagyo, dumating ang unos, dumating ang baha, agad na tinangay ng bagyo yung bahay. Tinangay ng baha yung itinayong bahay. Pero kung isinasabuhay daw natin ang salita ng Diyos, para tayong nagtayo ng bahay sa bato, na dumating man ang unos, ang baha, nananatiling matatag. Ano yung sinasabi sa atin dito mga kapatid? Napakahalaga that we live the Word of God. Isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Isinasabuhay natin ang utos ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. And what is that? Love. Kung isasummarize natin ang lahat ng utos, sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Ibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. So it is love. Love gives that quality of life. Kaya nga, kapag tayo ay namumuhay na may kalidad, dumating man ang mga problema, mga unos, paghihirap sa buhay, hindi natitinag ang ating pananampalataya, hindi natitinag ang ating pag-asa, at hindi natitinag ang ating pag-ibig. Halimbawa, mahirap ang buhay. Ito'y madalas na sinasabi sa akin at naririnig ko na dahil sa hirap ng buhay, nakakagawa ng masama. Mga kapatid, kung tayo ay malalim ang pananampalataya, kung tayo ay malalim ang pag-asa at pag-ibig, kung mayroong kalidad ang ating buhay, anuman ang ating pagdaan ng hirap, hindi ito magiging dahilan ng paggawa ng masama. Ang isang buhay na may kalidad, kahit naghihirap ang buhay, gagawa ka pa rin ng mabuti. Dahil sa gawa, makikita ang ating pagkatao. Sasabihin ng iba, yung pumapasok sa politika ngayon, marami na namang kakandidato. Maganda ang simula, pero kinalaunan, kinakain ng sistema. Sasabihin, ginagawa rin naman ng iba, gagawin ko na rin. Kung mayroong kalidad ang ating pagkatao at kalidad ang ating buhay, kahit ginagawa ng iba ang masama, ikay mananatili sa paggawa ng mabuti. Kahit na marami ang hindi magandang nangyayari sa paligid natin, ang isang taong may kalidad, nananatiling matibay, nananatiling matatag, nananatiling naninindigan sa tama at mabuti, nananatiling nagmamahal sa kabila ng lahat. Mga kapatid, ito ang buhay na may kalidad. Kaya hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo na magkaroon ng quality, ng kalidad ang ating pagkatao at ang ating buhay. At maipakita natin ang kalidad na ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa ating pang-araw-araw na pakikitungo at pakikisalamuha sa kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, tulungan mo po kami na magkaroon ng kalidad ang aming buhay, ang aming pagkatao. Bigyan mo kami ng grasyang aming kinakailangan para palaging maging matatag sa lahat ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.